Yun, so what up guys? This is Sander and ayun nga, ngayon ay magpapangatlong linggo na ako dito sa bootcamp ni Boss D. So, ayun, ikukwento ko lang din yung mga na-experience ko dito sa bootcamp. So, nung first na punta ko dito, syempre, na-excite ako. Kahit sino naman nakaka-excite, di ba? Maraming tao, maraming mga ML player na nangangarap na makarating dito sa bootcamp para matupad nila yung pangarap nila. Siyempre ganoon din ako. Madami din ako na-experience dito, madami ang nagawa na maganda. Pero ayun, ang sarap ng mga samahan namin dito, ang dami naming nagagawang tawanan, kulitan. At yun nga, dumating nga ako sa point na para akong sobra akong nasaktan sa mga nangyayari. Pero totoo talaga yung feeling na to. Masarap dito sa bootcamp ni Boss D. Napakabait ni Boss D. Hindi niya kami pinapabayaan dito. Pero dun syempre sa mga kasama namin, mga player din dito, parang dumating din ako sa point na parang hindi ako sanay na gano'n na iba yung nila, iba yung sistema ng nila, parang yung gantong ginagawa ko, hindi ganto yung ginagawa nila. So, na mag-post, di ko mamatandaan kung anong araw yun. Pero nag-post nga ako kasi nga may nangyari nga sa amin na parang every time na nagpa-practice kami, lagi ako napapagalitan, lagi kami na natural naman yun na napapagalitan. And then doon ko kasi nailalabas yung yung hinaing ko sa buhay. Parang sanay kasi akong at least doon na i-confess ko. Pero ayun nga, syempre, may mali naman din doon sa ginawa ko na yun. Pero kasi syempre, doon sanay ako sa ganun eh. And then after nun, mga ilang araw lang din, nagkaroon kami dito ng parang confess, ano ba tawag doon? Basta yun, nagko-confess kami na about sa ginagawa namin dito, yung mga mali at tama. And then, yun, so what up guys? Nag-confess siya na parang about sa ulam, ganon, something. And then naman, ang nasa isip ko, seryoso yung usapan na yun. Kaya nasa isip ko, gusto ko din i-share yung sa akin. Kaya nag-share ako doon sa kanila at nagsabi ako sa kanila na ganun nga. Na kung hindi mauubos yung ulam, ay wag na lang din kumuha ng madami kasi sayang din naman. At saka, may mga tao din na gusto pang kumain after maglaro na hindi pa nakakain pero wala nang ang ulam. Pero may kita namin na doon na sa tapunan yung ulam. So, nag-confess lang din ako ng ganun. And then, ayun na nga. Parang ang tingin ko nung nabastos ako ganun kasi parang akala ko usapan na seryoso, ganyan. Pero mali pala ako doon. So, ayan, nag-post na naman ako na about sa ganito, about sa ganyan. And then, ayun, na-realize ko, nakausap ko si Boss D, kinausap niya ako, tapos pinintindi niya sa akin yung mga nangyayari na ganito, ganyan, na hindi naman lahat pare-parehas kami ng sitwasyon. Siyempre, may mga nasanay sila sa ganyan, nasanay din ako sa ganito. At saka una sa lahat, mga bata pa naman yung mga kasama ko. Siguro pinakabata, 15 years old, 16. Tapos syempre ako, may anak na ako. So sabi nga ni Boss D na magulang na tayo, hindi na tayo bata. Kaya ako sa'yo, intindihin na lang natin sila. Kasi yung mga yan, sanay sila na gano'n. At saka balang araw, maintindihan nila kung bakit ako naging ganito. Bakit ako may gantong sitwasyon, bakit ako ganito na ako mag-isip. Yun. So, ayun. Yun yung mga naranasan ko dito ni Boss D. Pero, sa lahat-lahat, okay ako dito. Wala naman akong problema dito kay Boss D. Kasi lahat dito kompleto na hindi naman kami pinapabayaan ni Boss D dito. Pagdating sa trabaho,
okay naman, binibigyan naman niya kami, hindi rin kami nawawalan, ina-allowance din kami ni Boss D. So, ayun lang yung gusto kong ikwento dito sa aking video. So, ayun, i-update ko ulit kayo. So, sana makapanood kayo sa September 7 dahil malapit na yung laban namin. Team White versus Team Red, tapos Team Blue versus Team Black. So, sana manood kayo and ipopost namin yun sa mga kanya-kanya naming account. And then lalo na sa account ni Boss D. So, maraming salamat sa inyo guys and peace out.